Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen, and welcome sa isa na naman pong episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soxargen o Icon Sox. Sa ngalan po ng aming regional head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner na sa technical side na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at alamin natin ang mga latest na mga development programs, projects and activities ng ating pamahalaan dito po sa ating programa. Ito po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa YouTube, sa Facebook at Spotify. And today, we have with us ang kaibigan natin mula po sa Human Settlement Adjudication Commission, isang shelter agency po ito ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. We have with us si Attorney Nancy Jermaine Cajes. Attorney, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. Magandang umaga po, Ma'am Aida, at sa lahat po ng tagapakinig and viewers ng PIA. Magandang umaga po sa inyong lahat. Baka pwede nyo rin shout out si RD nyo, ma'am. Yes po, former OIC po namin, si Okay. Attorney Ravenna Joy Rama. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Okay, and magandang umaga rin, magandang araw din sa mga employees po ng Yes po. HSAC, Ma'am, first na tanong ko, pwedeng malaman, kasi bagong agency, bata pa itong HSAC, pwedeng malaman kung ano itong HSAC, anong mga services ang inyong ibinibigay sa ating mga kliyente po dito sa Region 12. Okay po, Ma'am Aida. Yung HSAC po, nako-reconstitute siya, meaning na-reconstruct siya Okay. from HLURB Okay. by virtue of RA 11201. So, yung HLURB, naging DSUD siya at naging HSAC. Yung HSAC ngayon is yung kami, dito sa Region 12, kami yung naghahanda ng adjudicatory functions. Meaning, Okay. we hear cases and we resolve cases and disputes of regarding yung sa mga disputes ng condominiums, subdivisions, memorial parks, and other real estate developments at mga HOA disputes din po. Yung DSUD naman po, sila rin po yung mga regulatory functions. So, nagsimula po yung HSAC yung February 14, Valentine's po. Wow. February 14, 2019. Okay. So, doon po nagsimula yung HSAC. Ma'am, under nga kayo sa DSUD, anong pagkakaiba ng mga services ninyo sa DSUD and HSAC? Actually po, hindi po kami under ng DSUD. Key shelters lang. One of the key shelters po Okay. kami. Like, kasali doon ang Pag-ibig, ang NAFC, ang SHAFC at NHA. So, kasali din po doon yung HSAC. So, yung sabi ko kanina po, yung HSAC, kami po yung sa adjudicatory. Kung may mga problema na about condominiums, subdivisions, memorial parks, and other real estate developments, sa HSAC po yun. So kung mag-file kayo ng complaint, may kaso na, HSAC po yun. Kasi quasi-judicial body po kami. Yung DSUD naman po, sila po yung responsible sa management ng housing, human settlements, and urban development. So, Okay. if you want to register your associations or associations, dun po kayo sa DSUD. If you want to request for license to sell or magpa-register ng inyong project or subdivision or condominiums, sa DSUD po kayo. Ngayon, kung magka-problema na dyan, mga problema na po, mga breach of contract, sa HSAC na po kayo mag-file. Kasi kami po yung may exclusive jurisdiction nun. Ma'am, sinabi nyo kanina itong mga kaso sa sa homeowners association, sa mga condominiums, may mga figures na ba tayo kung ilang kaso na ba ang na-file sa inyong office since January? Ito pong this year, from January as of this moment, Okay. meron po tayong 7 at 4 po diyan is na-dispose na po. Ang 3 po, yung dalawa is for, hopefully, for ripe for resolution na po siya, meaning we are drafting the decision na already. And the others, yung isa po is this week lang po nag-file. So, 7 pa lang po. Maybe because sana walang problema sa mga subdivision dito or mga memorial parks or any real estate developments. Or maybe the people here, residents here in Region 12, hindi pa alam yung HSAC. Yes, oo.
Kaya kailangan nating pag-igihan pa ma'am ano itong ating Yes po. information dissemination regarding po sa inyong mga office ano and of course sa inyong mga services. Ma'am, kasi parang korte rin ba itong HSAC kung mag-resolve ng mga cases sa mga homeowners, sa housing, sa mga condominium? Yes po, quasi-judicial body po kami, meaning we are mandated to hear and decide cases on yung mga cases na under po ng exclusive jurisdiction po namin. Okay. So, we are, korte po kami. Mga ma'am, kung sakali itong mga buyers natin ng mga housing, mga units mga condominium or itong mga sa mga memorial kung sakali meron silang mga complaint, saan ba nila ito i-file sa inyo po? Okay po, ma'am. Yung magfa-file po kayo ng verified gusto na ninyo mag-file ng complaint, dapat verified complaint po yan. Dapat notarized, may certification and verification against forum shopping. Notarized po yan siya. Then, kung saan yung project, general rule is dun kayo sa region na yon. Okay? Now, yung exception niya po is, for example, ako yung buyer, si Ma'am Aida yung developer. Okay. Pero yung project is nandun sa region 11. So, depende na po kung complainant kung saan niya gustong mag-file. It's either Region 11 or Region 12. Basta, si buyer at si developer, same location sila na region. Okay. Kahit saan yung mga sa project, okay lang yon. Okay? The other one is, depende po sa contract ninyo. Minsan kasi nakasaad sa contract na if any disputes will arise, dito sa specific na lugar kayo mag-file. Okay. Isa din yun. Pero po yung mga HOA associations, dapat po kung saan kayo nakaregister, dun po kayo na region mag-file ng yung complaint. Okay. Ma'am, saan nga yung office ninyo, ma'am? Yung office po namin nasa corner ng Balmores Street at Arellano Streets. Nasa taas po kami ng DSUD. Actually, nasa taas lang po kami ng DSUD. Tapos yung second floor ng JYSL building po, malapit lang po siya sa BIR Arellano. Ma'am, aside dun sa mga pag-resolve ng mga cases, ano pang mga programs na under po sa HSAC po? Okay. Sabihin ko na lang po kung ano yung jurisdiction. Yes okay. po. Yes, ma'am. Yung jurisdiction po ng HSAC is una yung mga cases involving, yung sinabi ko, condominiums, subdivisions, memorial parks, and other real estate developments. Kasali po dito yung mga actions regarding unsound real estate business practices. Meaning, like for example, nakaka-cause ng harm si developer, so, yung sa kay buyer. Okay. So, isa po yun na nagbayad siya pero hindi natuloy yung project. So, isa po yan sa jurisdiction namin. Second po, yung mga claims for refund. Sabi ni developer o ni project owner, within 3 years, tapos na yung project pero hindi natapos. So, pwede po ako mag-claim ng refund. Yung iba naman po, yung specific performance, hindi nasunod yung nasa kontrata. Okay. Second naman po, yung mga HOA disputes. Yung HOA disputes, minsan po kasi sa mga HOA, may mga board of directors or officers po tayo na hindi ina-allow yung mga members ng associations who are in good standing na mag-inspect ng kanilang books, yung financial statements nila. They are preventing the homeowners, the members. When in fact, it is the right of the members of the homeowner na i-inspect yung books. Minsan naman po, it's between the entrance association disputes. Like, for example, si HOA members and another HOA members. May dispute silang dalawa. So, amin po yun na jurisdiction. Second naman po, yung mga violations ng RA 7279 or amended by RA 10884. Ito po yung sa CMP, yung program ng government na binibigyan ng mga pabahay, yung mga underprivileged natin, through the mortgage program nila, community mortgage program nila. Mga violations po doon or mga disputes po doon, under po yan siya ng HSAC. At
yun pong mga, for example, local zoning bodies na resolution ng LGU, pwede pong mag-appeal ang mga losing party sa commission po namin. Okay. Okay? And lahat po ng mga decisions from the ROBs, under po rin yan ng jurisdiction ng commission namin. So, yun po yung jurisdiction ng HSAC po, Ma'am Aida. Oo. Ma'am, dito sa regarding dito sa homeowners association, meron ba tayong mga classified na active or inactive na mga homeowners association? Marami tayong mga associations dito all over Region 12, ma'am, ano? Yes po, ma'am. Yung mga listahan po ng mga homeowners association, si DSUD po yan. Meron po okay. silang listahan. Pero when it comes sa mga complaints na po, disputes, marami po talaga tayong mga complaints, disputes also. Yung mga lahat, most of our cases under ngayon present, it's either refund or mga HOA disputes po, ma'am. So, may mga active talaga ng mga HOA. And sa DSUD po kasi, dapat annually, nagsasubmit at nag-update din sila sa kanilang mga list, sa kanilang homeowners association. Ma'am, sakaling may mga reklamo, hindi natin maiwasan talaga, Yes po. itong ating mga homeowners association. Halimbawa na-lodge nila ang kanilang complaint sa HSAC. Pwede ba siya, pag hindi siya na-settle dyan, pwede nilang i-elevate sa Supreme Court? Yes po, ma'am. Una kasi, yung DSUD, they have yung amicable settlement. They try to mediate yung Yes. sa DSUD. Oo. Hindi kaya, mag-file sila sa HSAC. Sa HSAC naman po, kailangan talaga mag-file sila ng complaint. However, meron pa din po kaming mediation. Meaning, baka posible na magka-settle yung dalawang parties. Pwede po yan. Now, if there's a decision already and the losing party is not, ayaw niya sa decision, hindi siya satisfied sa decision ng Regional Adjudication Branch, pwede po siyang mag-appeal sa commission. Depende po yun sa kaso, kung ano ang type ng kaso niya. So, mag-appeal siya either sa Commission en banc or Commission Division. Okay. Tapos ang Commission Division po, ma'am, diretso po yan sa Court of Appeals. Wala na po tayong Office of the President. Kasi before, sa HLURB, pwede ka maka-appeal sa Office of the President. This time around, wala na po tayo yung appeal sa Office of the President. Diretso na po tayo from the Commission to the Court of Appeals, then Court of Appeals to the Supreme Court. Ma'am, sakali, hindi natin maiwasan talaga ito, ma'am, sa isang homeowners association, may isang miyembro talaga na magkakaroon ng complaint Yes. sa mga officers nila. Pwede bang makisali ang HSAC doon sa kanilang complaint, mga gulo, ma'am? Yes po, kasi po under po sa jurisdiction ng HSAC, yung Entrance Association, meaning there's a disputes involving a member of association or another member of the association or a member of association against the officers or board of directors ng association. So, pwede po sila. However, part po ng rule natin sa en banc Resolution number 8, series of 2021, nandun po doon na dapat i-resolve po muna nila sa grievance committee nila. Now, if they don't have the grievance committee, pwede po silang pumunta ng DSUD. Tapos, hindi pa rin na-settle sila, pwede na po sila mag-affidavit na wala silang grievance committee, so diretso na po sila sa HSAC. So, okay lang po yun. Pero part talaga ng requirements namin po is yung grievance committee na resolution. Pero kung wala, affidavit na lang. After, halimbawa, na-i-file na nila, ma'am, no, hindi nagsaksi doon sa sa DSUD, na-i-file na sa HSAC. Ilang days din po ba ang resolution ng kaso? Ang HSAC po, o yung Regional Adjudication branches po, we are given 90 days to resolve the cases kung ripe na for resolution. When you say ripe for resolution, tapos na po yung parties na mag-submit ng kanilang position paper and draft decision. So, kung natanggap na yun ng HSAC, dyan po magka-count yung 90 days. So, yung mga adjudicators, they are given 90 days to resolve the case. So, mas madali kaysa court. Yung usual process dito sa atin, ma'am, mga ilang days po? Dito sa atin kasi, ma'am, few lang yung cases natin eh. So, kaya po ng office natin less than a month mag-resolve. Unless kung sunod-sunod. Oo. Pero kung hindi naman sunod-sunod yung mga kaso, kaya po na mag-resolve within kahit less than a month. Kasi po, we have farm out case. When you say farm out cases, Ma'am Aida, ito po yung mga cases na from other region. Binigyan po kami dito sa RAB 12 ng cases from RAB
4A na region. Okay, binigyan kami ng mga cases within 15 days po natapos yung pag-draft ng decision. So kaya po ng adjudicator na makatapos ng maka-resolve ng kaso within 15 days or less than 90 days or a month sa ripe ng for resolution na. Okay, when you say ripe, yung sinabi ko po, nakasubmit na ng position paper at draft decision. Ma'am, pwedeng parang bird's eye view lang kung ano-anong mga cases ang i-file sa HSAC. Exact. Ngayon po, na-file sa HSAC usually yung refund. Kasi hindi natuloy o hindi refund. Refund ng ano po? Refund, like for example, mamaya ako yung buyer, ikaw yung developer. Okay. Kumuha ako ng unit sa inyo. Sinabi nila, i-turn over niyo sa amin o may occupancy na within 3 years. Pero hanggang 3 years, wala naman pong nagawa kahit isang bubong lang. So, pwede po mag-request mag-demand ng refund yung buyer. Yung isa naman po sa HOA na part, yung HOA associations, the HOA members are prevented to inspect the books of the association. So, isa po yun sa mga cases na na-file po sa HSAC. Ma'am, baka ano pang ibang mga services na aside doon pa sa pag-adjudicate, meron ba kayong ibang services talaga na ano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually po, we cannot give legal advice. Like for example, you will ask, Ma'am, mananalo po ba kami? Hindi po pwede sa amin yun kasi adjudicatory functions nga po kami, quasi-judicial kami, pareho ng korte, hindi po sila makapagbigay ng resolution agad ng kaso niyo. Kasi di ba may tinatawag tayo na due process. We also need to hear the side of the other party. So, if you think na punta ako sa HSAC kasi gusto kong malaman mananalo ba ako, hindi po namin maibibigay na sagot yan. Kasi kailangan po namin kunin din yung side ng other parties. What we can give is to help you or to assist you on how to file your complaint. Okay. Meron na bang ma'am, may na-file na ba na kaso sa about sa real estate dito sa Region 12 under sa inyong coverage? Usually po dito sa atin sa Region 12, mga subdivisions pa lang kasi wala pa tayong condominiums, ma'am. Diba? Okay. Pero DSUD is with the program of the President, Bongbong Marcos, gusto na nila ngayon yung housing na pa-vertical. So baka in the near future, we will have condominiums here in Region 12. So mostly lang sa ating mga cases, ma'am, is subdivisions. Meron din tayong sa appeal from the local zoning bodies ng LGU. So, isa po yun sa mga kaso na na-appeal na. Ma'am, na-mention nyo kanina, meron tayong mga adjudicators na nitong mga kaso ng ating mga kliyente. Sa Region 12 ba, sa HSAC, ilan po ang ating mga adjudicators, ma'am? Actually po sa Region 12, hindi OIC, but special adjudicator kami ngayon, ma'am, kasi nag-election ban. So, special adjudicator kami, yun si Attorney Ravena Joy Rama. Siya sa Region 12. Okay. Now, we also meron kaming vacancy ng 2 for our assistant regional adjudicator, pero naghihintay pa po kami sa appointment ng president. Tapos, 2 rin po yung lawyers and legal researchers na po yung iba. So, basically, sa isang region po, generally, 3 ang adjudicators po, ma'am. Pero sa Region 12, isa pa lang po. Ma'am, habol na tanong lang, no? Sige po. Sakaling itong mga developers sa isang subdivision o condominium, ay, sabi natin, mahina yung quality, substandard, o nasira yung unit nila. Possible ba sila na makapag-file ng complaint sa Yes po, ma'am. Kasi dapat, kung nasa kontrata natin yan, that you will provide a good sustainable na housing. Tapos binigay sa inyo, hindi pa nga kayo naka-occupy, may leak na, may kunting lindo lang. Oo, mga ganun. So pwede po siya. Depende na po yan sa nalagay niyo na substance sa complaint ninyo. So i-prove niyo lang po na substandard yung mga ginagamit or yung sinabi ng developer before you buy the property is ito ang mukha, ito ang mga gagawin, pero pag kuha niyo sa unit, hindi pala nasusunod. Pwede po yan siya, ma'am, kasi breach of contract na po. Yes, oo.
Ma'am, ang sarap sanang usapan natin, ano? But before we end, siguro, maybe, baka meron kayong mga announcements, mga programs na nais niyong iparinig, iparating sa ating mga listeners and viewers. Sige po. Sa lahat po ng mga listeners at viewers ng programang ito, we are inviting everyone to please visit our office if you have concerns about your buying your unit, subdivision units, or mga memorial parks, or any real estate, and sound real estate business practices. So you can visit us po ng second floor ng JYSL building. Yes. Mas kilala nyo ang DSUD, so sa second floor lang po kami ng DSUD. Ito po ay nasa corner ng Arellano Street and Balmores Street, katabi po ng BII Arellano. So if also you want to ask queries, you can also message us sa Facebook po namin, Human Settlements Adjudication Commission, ROB 12. Ang 12 po is Roman numeral X, and capital II. Tapos, also you can call us at telephone number. Basahin ko muna, ma'am, ha? Yes, ma'am. 083-822-0630. Ulitin ko lang po, 083-822-0630. And if you want to know also po kung mag-file ako ng complete, magkano bang babayaran ko? Yes. You can also visit our website po, www.hsac.gov.ph. Meron po doon sa right corner yata, right corner ng website, nandun po yung fees calculator. You can know kung magkano po yung babayaran ninyo. Very minimal po ang ating filing fee. Oh, baka meron pa kayong panawagan, ma'am? Yun lang po, this November 7, hopefully, we will be in Sorala, ma'am, Okay. para naman po sa, ganito din po, invitation from their radio station. Ma'am, meron kayong Facebook page or other ano? Yes po, ma'am. Facebook page po namin, Human Settlements Adjudication Commission, ROB 12, Roman numeral, XII, yung 12 namin. Ma'am, pahabol na rin ano. Panawagan nyo sa publiko para makaiwas sila sa mga hindi legit na mga True. developer ano. Yes po, kasi po nagkakaroon lang naman po kasi ng kaso kasi minsan hindi alam ng buyer kung legit yung binayaran nila. So, if you want to know if legit ba yung developer o yung project, you can visit po DSUD. Ask them if this project is registered, if this agent is with a license. So, please know your rights and please know first kung legit ba yung mga bibilhin nyo ng mga units. Yes. Go to DSUD po and ask them for advice. Okay. Para sigurado talaga, ma'am. Yes po, sayang po, ma'am, di ba? Sayang Yes, po yung oo. pera binabayad. Oo, pinaghirapan ninyo. nila Yes yan. po. Ma'am Attorney Nancy Cajes, ang Chiefs ng Legal Division ng Regional Adjudication Branch 12 ng Human Settlement Adjudication Commission Region 12. Ma'am, thank you very much po. Thank you so much, Ma'am Aida, and sa PIA 12 po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating guest and sa ngalan po ng aming regional head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical na si Oliver Ross Rivera. Isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, SOC Sergeant.